Dumating na naman po tayo, dumako po tayo sa oras na tayo po mag-aaral ang salita ng ating Panginoon. Meron po ako naihandang teaching talaga, pero as Christmas is closing by, we are approaching really fast sa Christmas. Nilagay ng Panginoon sa puso ko na sige, mag-ano tayo ng about Christmas. So for today po, ang topic po na aking i-share is we have seen the light. We have seen the light. Sino po dito naniniwala that light is beautiful? Amen. Light is beautiful po. Ako po ay I'm always amazed with different lights. Ito po yung mga nakuha ko sa NASA. Pagka sa outer space ka, ito yung mga picture ng Hubble Space Telescope This one from the International Space Station. Ito yung Aurora Borealis, di ba? And from the ground, ito yung itsura niya. Gusto kong makarating dito, punta tayo minsan, Pastor, Saan yan? sa Alaska. Oh. Actually, sa Canada, nakita nila ngayon Nakita nila itong Aurora Borealis kamakailan So, ang ganda ng Aurora Borealis, balik tayo sa outer space. Ito yung mga nakuha ng Hubble Space Telescope. Every time na titingin ako sa kanila, sa mga ito, na-amaze ako. Iba-iba yung ilaw at ang ganda-gandang tingnan ng mga light na ito. Di ba? Ito nakakamangha yung Cat's Eye Nebula. Parang mata ng Diyos Kaya sabi nila, may nakatingin talaga sa atin. That's the Cat's Eye Nebula. And from the ground, ito yung mga lagi nating nakikita pagka sunset, di ba? Sobrang gandang tingnan. Kahapon, na Christmas party namin sa Yorbalinda, overlooking kami doon sa horizon. Ang ganda ng pagkaka-orange nung sunset. Sobrang ganda niya. Ito, sa Milky Way, minsan puntahan natin, sadyain natin yan. Ito, nakakatakot pero ang gandang tingnan. Ang gandang panoorin actually ng kidlat ng lighting. Makikita mo talaga yung glory ng light na yan. Actually, kahit yung simpleng lamp lang, kahit simpleng lamp parang ganyan, hahangan mo si Jose Rizal nga, kung naalala ninyo, gumawa siya ng tula tungkol sa lampara at sa gamo-gamo Hindi sa lampara at gamo-gamo. Ito na nga isang sunrise. At dito po tayo iikot sa sunrise na to sapagkat ang i-share ko pong verses, ang i-share ko po ngayong umaga is about Isaiah chapter 9 verse 2. Sabi po dito, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami mag-aaral muli ng inyong salita. Ako po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon, kayo po ang matanghal, kayo po ang mahayag. Ang salita po ninyo ang mamutawi sa aking bibig. Ang mensahe po ninyo, Panginoon, ng aming mag-catch up, magbigay ka po ng fresh revelation sa buhay ng bawat isa sa amin at matransform po ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Let your strong conviction be upon all those people who will listen or to watch this preaching. In Jesus' name this I pray. Amen. Praise the Lord. So, ngayong umaga po, pag-uusapan po natin is about darkness. About darkness. Ano ba yung darkness? About the people who walk in darkness and the great line that has shown on the earth. Actually po, itong Isaiah chapter 9 verse 2, ito po ay yung prophecy na nangyari po sa Matthew chapter 4 verses 15 to 17. Ito po yung time na after baptism ng ating Panginoong Jesus, siya po ay nag-set up siya ng kanyang headquarters sa Capernaum. Ito pong Capernaum na to, it lies in the region of Zebulun and Naphtali. Actually sa Isaiah chapter 9 verse 1, binanggit po yung tungkol sa Zebulun and Naphtali. And ito po, sa lugar na ito, sa Capernaum, unang nag-preach ang Panginoon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kaya po nung nag-preach ang Panginoong Jesus doon, natupad yung prophecy ito The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Alam po ninyo yung mga tao po nung kapanahon na yun, they were all living and walking in darkness. Unang-una sila ay nasakop ng Roman Empire. So, ang imperyo ng Roma, meron silang gobyerno, pero hindi talaga yung gobyerno nila ang nasusunod. Meron pong paghihirap noon, may taggutom.
Nararanasan po nilang lahat to at masasabi po natin na sila kailangan po talaga ng liwanag. At ako po masasabi ko po na itong light na to, itong darkness na to, hanggang ngayon po ay may mga taong nabubuhay in darkness. Itong verse, itong prophecy po na to, until now, it is still relevant. Bakit kamo? Kasi may mga tao ho na talagang nabubuhay sa kadiliman. So what is it like to live in darkness? Paano ho ba yung mabuhay? Patay talaga yan, maitim. Dark nga eh. Nye. Joke lang. Praise the Lord. So, paano ba yung mabuhay sa kadiliman? Pakipatay nga ho yung ilaw. Pati yung araw, pakipatay na rin. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi natin kaya patay ng araw eh. yung ilaw, patayin man natin, maliwanag pa rin because of the sunlight. Pero alam ko na kapag gagabi at tayo natutulog at nagpatay tayo ng ilaw, alam ho natin kung gaano kadilim. Hindi ho ba? Yung text po na pinag-aralan natin, ang sabi po dyan, may mga tao na lumalakad sa kadiliman. Kailan po natin masasabi na tayo ay lumalakad sa kadiliman? Nito pong nakaraang linggo, may kausap po akong isang ICU nurse. At na-share po niya sa akin yung karanasan nila na nagliligtas po sila ng isang drug addict. Itong drug addict na to ay gumagamit po ng cocaine, methamphetamine, at saka po methadone. Hindi ko alam kung ano yung methadone, pero yung coke at meth, alam ko yun. Professionally, pero hindi ko ginamit yun. Hindi ko na-try. Pero sabi niya, alam nyo, nag-work daw sila ng 12 hours, na parang 14 hours pa siya nag-work just to save the life of that person. At ang hirap iligtas ng buhay ng taong yon, nasira na yung utak, sira na rin yung kanyang katawan because of drug addiction. Nakakalungkot to. Hindi ko alam, hindi ko na na-follow kung nabuhay siya o nakasurvive itong taong to. Pero ang sabi ho nung nurse na kashiran ko, sabi niya, hindi raw niya alam kung makakasurvive itong taong ito. That's because of drug addiction. And after that, nag-share pa siya sa akin. Sabi niya, hindi lang yun yung karanasan ko. Actually, may isang pagkakataon na meron kaming pasyente na punong-puno yung katawan niya ng tattoo. His body was full of tattoo, pero okay lang yung sana yung tattoo. Kaya lang, si kamatayan yung tattoo, para daw Diablo yung tattoo doon sa katawan. And every time na kukunan niya ng dugo, siya ay nagpe-pray kasi natatakot siya. Kasi pag nakita niya tattoo, parang nandiyan na talaga si kamatayan para kunin na yung buhay, yung kaluluwa ng taong yon. Biruin mo, nurse ka, kukuha ka na ng dugo, kailangan po mag-pray. Kasi nakakatakot yung tattoo ng isang tao. At ang masyado po ako nalungkot, yung isinare po niya na meron pong isang 19-year-old na batang-bata na drug addict na ginagamot po nila. 19 years old. Napakabata ako, napaka-inosente ko pa nung 19 years old ako eh. Wala, hindi man ako nanligaw pa nun eh. Sinusubong pa ako ng nanay ko. Pero itong batang ito, sira na ho ang buhay. Are these isolated cases? O ito ho ba yung new norm sa mga kabataan ngayon na sinasayang po ang buhay because of drug addiction? Ako po yung nakikita ko o obserbahan ko po na ito po yung prevalent sa society natin ngayon eh. Lalo na sa mga kabataan. Nakakalungkot ho. May mga bata na may broken family. Ang gagawin ng mga bata, tatakbo sa kaibigan. Pagdating sa kaibigan, instead na tulungan, bibigyan ng drugs. Tuturuan magnakaw. Masisira ang buhay. May mga kabataan naman, ito para sa mga bata ito, may mga kabataan naman nagre-rebelde sa mga magulang. Kasi ang higpit-higpit ni tatay, ang higpit-higpit ni nanay, ang pakiramdam nila ay sila ay sinasakal. So ang ginagawa, maglalayas, tatakbo sa kaibigan, tapos mapapariwara. Hindi nila alam na ang best place na kung saan sila naroon ay dun sa loob ng bahay na may disiplina, sapagkat tinuturoan na sila ng kanilang mga magulang na maging mga disiplinadong mga tao. Pero ang problema po, maraming mga bata ang nasisira ang buhay, maraming mga tao ang nasasayang ang buhay because they are walking in darkness. Alam po ninyo, kahit anong age, pag lumalakad tayo sa kadiliman, wala akong pag-asa, walang direksyon, no guidance, and no escape. Kaya po, nakakatakot po na masabi natin ang ating mga buhay
ay nabubuhay sa kadiliman. What is darkness, or what does it mean po to live in darkness? Sino ho dito yung pinakamatapang na tao? Kuya, ikaw ba yung matapang? I agree. Praise the Lord. Kahit ho sinong matapang na tao, ilagay mo sa kadiliman, matatakot at matatakot kayo. May time, maraming pagkakataon ho. Ako, wala lang. Nakatingin lang ako sa kawalan, nakatingin sa kadiliman, maya-maya matatakot ako eh. Ganon kasi ang darkness eh. Darkness is scary. Sino ho ba dito ang hindi takot sa kadiliman? Ewan ko, pero alam ko at one point in our life, kung hindi man kayo takot talaga sa kadiliman, at one point in your life, mai-experience nyo, ang buhay pong nabubuhay sa kadiliman ay puno ho ng takot. Full of anxieties and full of uncertainties. Full of insecurities. Araw-araw na lang ng buhay mo, meron kang kinatatakutan. You are afraid of being alone. You are afraid of being rejected. You are afraid of being ignored. Eto pa, you are afraid of being talked about even if nobody is talking about you. Ano tawag doon? Insecurity. Paranoid. Paranoid ka, paranoia na wala namang ginagawa yung ibang tao, ang pakiramdam mo ay ikaw ay pinag-uusapan nila. May nakita kang pulis sa likod. Akala mo ang pakiramdam mo ay sinasurveillance ka at sinusundan ka ng pulis. Di ba? May mga tao po tayo na-encounter ng mga ganito, na mga paranoid na punong-puno po ng fear yung buhay. May isa po akong loan applicant. Ang utang ho niya napakaliit, $90,000 na lang. Ang worth po ng property niya is around $600,000. I-refinance pa niya yung bahay niya. 1 taon at kalahati na lang, mababayaran na yung bahay niya. Sabi ko, ba't may i-refinance pa yung bahay mo? Why not tatiisin mo na lang 1.5 years, tapos ka na naman magbayad? Alam mo yung sabi niya, kasi walang kasiguruhan ng pera eh. Ayoko mawala ng pera kasi ang gobyerno baka mag-meltdown. Ang mga masasama, ang mga Republican, mga Democrat, baka sila ay kung ano ang gawin, ang pera ko ay kunin, etc. etc. Sabi ko, wow! Anong klaseng insecurity meron yung mga tao ngayon? Na meron namang pera, may pabayad, hindi gastusin kasi natatakot sila in the future na baka kung ano ang mangyari sa ating hinaharap. People are walking in darkness and they are fear of what's going to happen in the future. Yan ho, napakarami ho nating makakasharean. Alam ko ho, may mga nakaka-encounter ho tayong ganyan. At nawa ho, wala ho sa atin na nabubuhay sa kadiliman. Pangalawa ho, una, ang dilim ho nakakatakot. Darkness po, sino ho nakakakita sa kawalan? Pagka madilim. Living in darkness is having a life without direction. Kasi hindi mo makita yun yung pupuntahan. Lalo na ako, nagsasalamin na ako ngayon. Ang hirap kahit nga maliwanag, basta walang salamin, kung minsan para ka madadapa eh. Gaano na? Gaano pa yung hindi mo talaga nakikita yung dadaanan mo? A life in darkness is a life that appears to have no future. Ito po yung despite po ng mga effort, despite ng mga pagsisikap mo sa buhay, despite ng mga pagbabagong ninanais mo sa buhay, parang walang nangyayari sa buhay mo. Parang sa halip na ikaw ay umahon doon sa pagkakalubog mo, sabi ni Pastor nila sa Batangas maraming kumunoy, na habang nagsusumikap ka makaahon sa kumunoy, lalo ka namang lumulubog. Ito po yung buhay na nabubuhay sa kadiliman na kahit paanong pagsisikap natin, hindi ka makaligtas. Para na lang lahat nangyayari malas. Parang gagamitin ko na yung salitang malas kasi inyong parang lahat na lang lahat ng kamalasan ay dumating na sa buhay mo. Ito po yung hindi ka masaya sa ginagawa mo, may trabaho ka nga, reklamo ka ng reklamo. Yung bang tipong kumakain ka, hindi mo na i-enjoy yung kinakain mo. Yung bang alam mo naman na may mga kaibigan ka pero hindi ka makapagtiwalang mabuti sa kaibigan mo kasi naiisip mo baka hindi sila loyal sa iyo. Kumikita ka nga ng mainam, maganda nga ang sweldo mo, wala ka namang naiipon. Saan napupunta ang mga bagay na pinagsikapan mo? Ito yung tinatawag ng lola ko na tumanda na walang pinagkatandaan. Na ibig sabihin, na-spend yung buhay niya 60 years, pero ano ang nangyari? Ano ang naipon niya, ano ang nagawa niya, parang wala nangyari sa buhay ng isang tao. I may say that is a life without any direction. A life that exists only for the sake of
existence. Nagpe-pray ka ng maayos na bahay, maayos na pamilya. Siyempre, lahat tayo ang pangarap natin, maayos na pamilya, di ba? Nag-e-exert ka ng effort para maayos yung pamilya mo. Nagse-set up ka ng date night, nagse-set up ka ng movie night, kakain kayo sa restaurant sa ganito. But just the same, ang gulo-gulo pa rin ng pamilya mo. Ang gulo-gulo pa rin. But yung mga nangyayari sa paligid, napaka-harsh, na parang hindi ka mabigyan ng pagkakataon na mabuhay kayo ng mapayapa, na mabuhay kayo ng masaya. Laban ka ng laban, pero away naman kayo ng away. Lumalaban ka, ipinaglalaban mo ang pamilya mo, ipinaglalaban mo yung mga mahal mo sa buhay, pero anong nangyari? You end up biting each other. Ito po ay isang buhay na hindi po kaaya-aya. Nagsusumikap ka na maiahan sa hirap ang pamilya mo, pero nag-abroad ka na't lahat, hindi ka na nakapag-ipon, pero hanggang ngayon, mahirap pa rin yung pamilya mo. Lalo na sa mga OFW natin. Padala tayo ng pera, akala natin may naiipon sila, pero pag uwi natin doon, wala namang palang naipon kasi winaldas lang din yung mga pera na ipinadala po natin. Napakahirap humarap sa buhay na gano'n na nasaan ang pangarap mo, nasaan ang intention mo na makaahon sa kahirapan, nasaan yung totoong desire mo na maayos ang pamilya mo. Kasi kahit paanong kagustuhan ang gawin mo, lugmok at bagsak pa rin ang iyong pamilya. Pangatlo po, pagka sa kadiliman, dyan lumalabas yung mga hunter, yung mga beast. Yung mga mababangis na hayop dyan lumalabas yan. Being in darkness is to experience constant harm from other people, from those who take advantage of you. Alam mo ninyo, marami hong mga taong nagtitake advantage sa atin eh. Lalo sa ating mga kabaitan, kung kayo ay mabait, yung may mga tao ho na nagmamanipulate, who are trying to manipulate us. Alam ko ho, nakakapanood ho kayo ng mga movie, mga true to life, mga documentary. May mga bata na pinalaki sa hirap, pinagtatrabaho, kay liliit pa lang, minamanipula yung mga walang magulang, minamanipula ng mga tito, mga tita, lumaki sa takot, si Princess Sarah. Palagay ko, sinong hindi nakakilala ng Princess Sarah? Kilala niyo si Princess Sarah. Sige, panoorin natin si Princess Sarah. Ang buhay na pinagdaanan ho ni Princess Sarah ay bat-bat ng kadiliman. Hindi ba? Sino ba yung sapatos na Cinderella ba yun? Yeah, Cinderella. Cinderella, yung minamaltrato siya ng kanyang madrasta. Ganon yung buhay na inaabuso. Na hindi ka bigyan ng pagkakataon na mag-grow sa sarili, minamanipulate ka nila para makontrol ka nila at hindi ka mag-grow. Alam ko ho na maraming mga tao ang hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ho dito. May mga gabing hindi ka makatulog kasi alam mo na bukas meron na naman silang pinaplano laban sa iyo. Alam mo na meron na namang darating na problema sa iyo sapagkat may mga tao talagang walang ibang gustong gawin kundi pahirapin ang buhay natin. Hindi ba? Sa Facebook nga, nababasa ko, huwag kang mangumusta ngayon, gipit din ako. Buhay OFW di ba? Na pagka kinamusta ka, alam mo na kung ano ang kasunod. Hashtag, alam na. Di ba? Paano naman ho yung mga mayayaman na tao? Akala ho ba ninyo ang mga mayaman, those people who live in affluence, akala ho ba ninyo wala silang problema? Akala ho ninyo sila ay masaya sa kanilang mga buhay? No. Hindi ho dahil marami kang pera ay nangangahulugan na ang buhay mo ay masaya na. Si Anthony Bourdain, bago pa na siya mag-commit ng suicide, siya ay nagpapapsychiatrist at ang sinasabi niya, hindi siya masaya sa buhay niya. Hindi niya makita kung ano ang purpose ng kanyang buhay. Then after few months, nag-commit siya ng suicide. Sikat na tao, may show, pero makikita natin, sila po ay nabubuhay sa kadiliman. Hindi ko alam yung mga pinagdadaanan natin, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ninyo dyan. Pero ang alam ko ho, marami ho sa atin ang naglalakad sa kadiliman. At hindi ho ako nagsasalita, hindi ho ako nagsasabi sa theory. Sapagkat at one point in my life, kami man ho ay lumakad sa kadiliman, mamaya ho ay babalikan ko ho yun. Isa pa ho, pang-apat siguro sa kadiliman na masasabi ko, being in the dark is being alone.
Pastor, ikaw may nakaranas nung gabi matutulog ka na lang, katabi mo naman yung asawa mo, pero pakiramdam mo, mag-isa ka lang na, ano ba naman nangyari sa buhay ko? Na parang, mag-isa ka na lang, wala kang kasama, wala kang katulong. Nasaan na yung mga kakampi mo, nasaan na yung mga kaibigan mo? Ba't parang ikaw na lang yung malaban eh? Hindi ba? Lahat tayo, alam ko, nakakaranas ng ganon. Sapagkat may mga pagkakataon sa buhay natin na wala talaga tayong ibang makakasama kundi ang sarili natin at ang ating Panginoon. Pero, kung sa buhay mo hanggang ngayon, ikaw lang ang mag-isa at wala kang ibang nakakatulong, then you are living in darkness. Nakakalungkot to, maraming mga tao ngayon who choose to just stay at home at ayaw na makipag-mingle, ayaw na makipagkaibigan sa mga tao. May mga tao nga nakakalungkot, ayaw na mag-church. Kasi pag dumating ika-ika sa church, puro kung ano namang mga pinag-uusapan yan eh. Mas maganda pa, mag-home church na lang ako, tahimik dito, at least kami lang, nakakarinig ako ng salita ng ating Panginoon. Pero hindi ho healthy yun eh. Because Christianity is a social religion. Kaya ho tayo tinawag na church, we are a group of believers. Sama-sama ho tayo. Ang church po, si Cesar Che, hindi niya pwedeng tawagin ang sarili na church because the church, by definition in itself, is a group of people, an assembly of people. Pero pag dalawang tao nagkasama na, church na sila. Pero pag mag-isa ka lang, hindi ka church. Kaya ho, hindi totoo yung, dito na lang ako sa bahay mag-church, tahimik pa ang buhay ko. I-assess ho natin ang sarili natin. Bakit tayo nagkakaganon? We might already be living in darkness. We might be living in our own prison cells na tayo ang gumawa. I-assess po natin ang ating mga sarili. Bakit sa buhay natin, parang tayo na lang ang nag-iisa, ayaw na natin magtiwala sa ibang mga tao, tayo ba ay lumalakad na sa kadiliman? At panglima ho na masasabi kong characteristic po ng darkness is yung nalulunod sa kasalanan eh. Di ba may kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Gustong bumait pero hindi magawa. Alam ko ho na tayong lahat ay napagdadaanan natin to o pinagdaanan po natin to. Na gusto nating mabago ang ating mga sarili, pero bakit nagmumulto pa rin yung mga kasalanan natin? Bakit nagsusumikap tayong magpakabait, magpakabuti? Bakit tayo ay dinadrag pa rin ng ating mga kasalanan? At hindi lang ho yun. Hindi lang ho yun. Yung sarili ho natin, kinokondem tayo. Kinokondem tayo. Kapag ka ho tayo ay nabubuhay sa isang, o merong isang buhay na punong-puno ng condemnation, wala ka nang ginawa kundi sisihin ang sarili mo, that is darkness. That is darkness. Sapagkat hindi ka na nakalaya sa iyong kasalanan. It's as if kahit saan ka humarap, yung kasalanan mo yung pinamumukha sa'yo. Yung kasalanan mo yung nakikita mo. There is no hope, and all that you see in your future is that you will live a cursed life because of your sins. Ako ho, marami ho akong na-encounter ng mga tao, I deserve this. I deserve this life. Kasi makasalanan ako eh. Hindi ho yan ang plano ng Panginoon sa atin. John 10:10. Ano sabi ng Panginoon noon? Ako ay naparito upang kayo ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Huwag ho nating hayaan na tayo po'y mabuhay sa kadiliman. Huwag ho nating hayaan na tayo po ay lumakad sa karidlan ng buhay. Tulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ito pong binabahagi ko po sa inyong to ay hindi po theory eh. Ito po ay galing po sa aking karanasan, personal na karanasan. Minsan sa buhay ko ho, hindi ako natutulog, na-share ko na sa inyo, hindi ho ako natutulog dahil magulo din yung pamilya namin. Napakagulo ho ng pamilya namin, dumating ho sa buhay namin yon. Na dumating ho sa buhay ko na kahit mineral water ay hindi ho ako makabili. Uhaw na ako, hindi ako makainom kasi wala akong pambili ng mineral water. Dumating ho sa buhay namin na talagang yung paghihirap, naputulan ho kami ng kuryente, ilang buwan eh hindi ho kami makapagpakabit ng kuryente. Nakikiplansya ho ako doon sa tiyahin ko sa kabila, sa aming kapitbahay sapagkat wala ho kaming pambayad sa kuryente, hindi namin mapakabit yung aming kuryente. Eh ako'y madiskarte, yung plansya namin isasalang ko sa apoy para uminit. Ewan ko kung na-experience yun, pero ako na-experience ko ho yun. Isasalang ko yung plansya para mainit, tsaka ako mamamalansya. Pero bago ko i-plansya, lilinisin ko muna, baka nagkauling eh.
napakahirap po ng buhay na pinagdaanan natin. Lahat ho tayo, palagay ko, ay nakaraan ho sa ganung buhay, sa magulong buhay, sa magulong sistema ng buhay, sa walang pag-asang buhay. Pero, dapat ho ba na tayo ay manatili sa ganung buhay? At bakit ho ang mga tao ay nakaka-experience ho ng ganung kadiliman? According to Ephesians chapter 5 verse 8 po, sabi po sa Ephesians 5:8, "For you were once in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light." Doon po sa talatang ito, makikita po natin yung dalawang salita yung pinagsama, kadiliman at kaliwanagan. Dilim at liwanag. Kung aaralin ho natin yung Ephesians 5:8, sabi po doon, before kayo ay nasa kadiliman, pero ngayon kayo ay nasa kaliwanagan na. Tingin ho kayo lang sa akin. Hindi ho pwedeng pagsabayin ang presensya ng liwanag at kadiliman. Because darkness is not the opposite of light. Darkness is the absence of light. Pag walang liwanag, may kadiliman. Kapag nariyan ang liwanag, wala pong kadiliman. Basahin po natin yung John chapter 1 verse 5 kung meron po kayong mga Bible. Kung wala, mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 5, "This is the message which we have heard from Him and declare to you." Listen, "that God is light and in Him is no darkness at all." Amen. Amen? And in Him is no darkness at all. Kung gusto ho natin na magliwanag ho yung buhay natin, kung gusto ho natin ng direksyon sa buhay, kung gusto ho natin ng mapayapang buhay, isa lang ho ang kailangan natin, kaliwanagan. Sapagkat kaya ho tayo nabubuhay sa kadiliman kasi wala ho yung liwanag sa atin. At ang Diyos po ang liwanag, wala kasi ang Diyos sa buhay natin. Kaya ho magulo ang ating pamilya, magulo ang ating buhay, magulo po yung ating trabaho, hindi ho tayo secure dun sa ating mga ginagawa, nandyan ho yung ating mga takot kasi wala ho ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po nung binasa natin, "In the light, all darkness dissipates." Hindi po ba? In the light, all darkness dissipates. Because there is no darkness in the light. Kapag ka po nariyan ang liwanag, mawawala po ang lahat ng ating mga takot, mga agam-agam. Ang dahilan po kung bakit tayo nabubuhay in constant fear, because we are apart from God. Kaya po yung buhay natin walang direksyon kasi malayo ho tayo sa ating Panginoon. Kaya ho yung buhay natin puno ng kaguluhan kasi ho wala ho sa atin ang Diyos. Kaya ho yung ating relationship sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, hindi ho maayos kasi ho hindi ho maayos yung ating ugnayan sa ating Panginoon. May isa hong dakilang talata na i-share ko po sa inyo, alam na alam mo ninyo to. Ang sabi ho dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ano po ang makikita natin dito? Tingin po kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Bago ho maayos yung lahat ng horizontal affairs natin, kailangan ho muna maayos yung ating vertical affair. Hindi maaayos ang buhay natin, hindi maaayos ang relationship natin sa ibang tao, hindi maaayos yung mental health mo, hindi maaayos yung spiritual problem mo kung yung iyong relationship sa ating Panginoon ay wala. Ang sabi ho dito, seek first the kingdom of God. Hanapin muna natin ang ating Panginoon, hanapin muna natin ang ating Diyos, and everything will follow. Because in Him, there is no darkness at all. Amen po. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18, "There is no fear in love." Kaya ho mawawala na takot because perfect love casts out fear. Kaya ho ang mga tao puno ng takot kasi hindi pa natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Sino ho dito yung makapagpapatotoo na nang maranasan nyo ang pag-ibig ng Diyos na wala ho ang lahat ng inyong takot? Ako ho masasabi ko yun. When I surrendered my life to the Lord, when I experienced God's love, nawala ho ang lahat ng takot. Nagkaroon ho ng kagalakan, nagkaroon ho ng kapayapaan. At tulad ho ng sinasabi ko sa inyo, ayusin ho natin yung ating vertical relationship sa Lord at ang lahat ho ng ating horizontal affairs ay maaayos.
Pwede ho nating bilhin ang lahat ng pills available to cure anxiety, to cure fear, at mawala ho yung ating depression. Pero ang solusyon at ang gamot lang ho doon, immerse yourself in the presence of God, surround yourself with the love of God, and all fear will disappear. Lagi ko pong naipapatotoo si Pastora Julie po ng Oxnard Kasi siya po talagang may anxiety siya Takot siyang nag-iisa lang sa bus. Kapag sumakay siya sa bus, siya ay nangangatog talaga. May mga pagkakataon ikinikwento ni Pastora Julie. Bumababa siya ng bus dahil ngatog na ngatog siya, takot na takot siya. At alam ho ninyo kung ba't siya gumaling? Nang isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, nang maranasan po niya ang pag-ibig ng ating Panginoon, na wala ang lahat ng takot ni Pastora Julie. Nakakatuwa po kasi may solusyon ho sa takot May solusyon sa problema, may solusyon sa kaguluhan ng buhay, may solusyon sa lahat ng ating mga hinaharap. At ang solusyon ho, mapunta ho sa atin ang liwanag, magkaroon ho tayo ng ugnayan sa ating Diyos na buhay. Iyan ho yung dahilan kung bakit ho may Pasko Ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ho ang liwanag ng mundong ibabaw. Babalik ho ako dito. Every affairs of man, every sin and its condemnation will dissipate if we seek God first. God is light, and in Him there is no darkness at all. Ito yung verse na binasa ko po kanina, 1 John chapter 1 verse 5. This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light, and in Him there is no darkness at all. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Uulitin ko ho. Kung kayo ho ay nabubuhay sa kadiliman, ang tanging pag-asa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto ho ninyong maayos ang lahat ng human affairs ho natin, ang solusyon ho ay magkaroon ho tayo ng affair sa ating Panginoong Diyos. Malapit na ako matapos bago ako mag-conclude 3 slides na lang to. Meron ako mga gustong ipakita mga picture sa inyo. At alam ko ho na ma-appreciate po niyo yung mga picture na to. Ayan. Di ba ang ganda ng ilaw? Inaantay natin yung mga fireworks Kasi light is beautiful. Hindi po ba? How about this one? Ito galing kami sa New York sarap sa New York. Ito yung city light sa New York. Pero hindi kami nag-picture nito, dinownload ko lang to. Napakagandang tingnan, hindi po ba? Napakagandang tingnan. City of Lights. Ito po sa Singapore. Sa Singapore, ang ganda nila rin po ng liwanag. Itong isang to, alam po ba niyo kung saan yan? Downtown. Ha? Chinatown. Sa Makati ho yan. Sa Makati, Philippines. Oh, really? Ganyan ho kaganda ang commercial business district, ang CBD sa Makati. Maganda rin ho ang Makati. Ito ho mga ilaw na to, gorgeous, hindi po ba? Magaganda. Tingin ho kayo sa akin. Ito gusto kong maunawaan natin Ito ho isang uri ng light. Ang tawag natin dito, artificial light. Ano ang pagkakaiba ng artificial light sa natural light? Mag-ingat ho tayo. So tulad ho na sinabi ko sa inyo kanina, God is light, and in Him there is no darkness at all. Siguraduhin ho natin yung liwanag na lalapitan ho natin ay natural light at hindi ho artificial light. Bakit kanyo? Sabi ho ng Colossians chapter 2 verse 23, these things indeed have an appearance of wisdom. Ang artificial lights, ang akala ho natin sila ay parang totoo rin at sila ay parang tama rin. They have the appearance of truth, they have the appearance of wisdom, but in truth and in fact, they are not. Ito pa ho, sabi ho ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Mag-concentrate na lang tayo sa verse 5. Sabi po dito, having a form of godliness, but denying its power. Sa unang tingin, parang tama. Sa unang tingin ay parang maayos. Hindi po ba? Pero sa totoo, hindi po yun ang kaliwanagan. So, here we are talking about the last days. Dito po sa verses na to. At makikita po natin dito na mayroon po tayong mga ma-encounter na mga katuruan o akala po natin ay mga katotohanan. Pero ang totoo, ang mga ito po ay kasinungalingan.
Tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 4. Sabi po dito, "For if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, or if you receive a different spirit, which you have not received, or a different gospel." Isa pa, Galatians chapter 1 verse 8, sabi yan, "But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed." There are people, preachers, even known personalities who will preach a different Jesus, who will manifest a different spirit, or who will teach a different gospel. Those are artificial lights. At marami hong tao, ginagrab yung artificial lights instead of the light of God Himself. Kaya ho marami hong mga taong naliligaw eh. Akala ho nila genuine yung mga ilaw na kanilang sinusundan, pero ang totoo, ito ho ay hindi magliligtas ng buhay. They will appear life-saving, they will appear liberating, but they are not. All they give is false hopes. Yes. False hopes. Kaya ho ako ho'y naniniwala sa healing ng ating Panginoon. Ako ho'y naniniwala na ang Diyos ho ay kayang gumawa ng miracle, kaya ho niya magpagaling ng mga tao. Pero kung every time ang ipipreach natin, lumapit ka sa Panginoon, pagagaling ka ng Lord, lahat ng problema mo tatagalin ng ating Panginoon, that is false hope. That is offering a false gospel. Parang mali naman tong si Brother Joey. Linawin ho natin, pag-usapan ho natin to. Pag-usapan ho natin yon, sapagkat mahalaga po na maunawaan po natin yun eh. Let us be aware of this truth and let us not desire the fake lights, the artificial lights. Pumunta ho tayo dun sa true light of the Word. Sapagkat kung tayo ho ay lalapit sa ating Panginoon, hindi ho yung garantiya na hindi na tayo magkakaproblema. Hindi ho porke tayo ay nagsuko na ng buhay sa ating Panginoon ay hindi na ho tayo magkakasakit. Lalaban ho ako ng putulan ng daliri. Sino ho dito ang nagkakasakit pa? Sino ho dito ang nahuhulog pa rin sa kasalanan? Sino ho dito yung nakaka-experience pa rin ng depression? I can attest to that. Lahat ho tayo nakaka-experience yan. Lahat ho tayo ay dumadaan dyan. Wala hong assurance na hindi ho natin ma-experience yung mga iyan. Kaya ho, kung kayo ho ay may magpipreach sa inyo na mga ngako, na pag kayo lumapit sa ating Panginoong Jesus ay magiging perpekto ang buhay natin, kasinungalingan ho yun. Sapagkat ang katotohanan ho, ang liwanag ng buhay, ang katotohanan ho eto pag nagsuko tayo ng buhay sa ating Panginoon, makakaranas pa rin ho tayo ng mga problema, mga pagsubok at iliman, pero hindi na ho tayo nag-iisa. Pero meron ho tayong solusyon. Pero meron ho tayong kapayapaan. Pero meron ho tayong kagalakan. Sapagkat iyon ho ang totoong liwanag ng buhay. Ang liwanag ho na lalapitan natin, hindi ho peking liwanag. Ang liwanag ho na lalapitan natin ay yung totoong liwanag na kahit ano ang maranasan natin, kahit ano ang ating hinaharap, hindi ho niya tayo iiwan, hindi ho niya tayo pababayaan. Ang fruit of the Holy Spirit patuloy ho natin ma-enjoy. Sapagkat si Jesus Christ ang totoong liwanag. Kaya ho may Pasko Sabi po, Isaiah 9:2, "The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined." If you want a good life, come to Jesus. Amen. He is the light of the world. If you want eternal life, come to Jesus. He is the truth and the life. Amen po? If you want to get out of darkness, kung gusto mong mabago ang buhay mo, kahit paanong pagsusumikap ang gawin mo, walang mangyayari sa iyo unless isuko mo ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hanggang ngayon hon may struggles ho tayo sa ating mga buhay, ayusin ho natin yung vertical relationship natin sa ating Panginoon at ang lahat ho ng affairs natin ay maaayos. Kung may mga problema po tayo sa relationships, unahin ho natin yung relationship natin sa Panginoon. Because Jesus is the light of the world. Iyon ho ang mensahe na iniligay po ng ating Panginoon sa aking puso ngayong araw na ito. Sumikat na ho ang liwanag.
Hindi na ho tayo dapat mabuhay sa kadiliman. Nariyan ho ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tangi ko masasabi sa inyo, Merry Christmas! Because the light has shined upon us and the great light has come. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo ay manalangin. Praise the Lord. Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa aming mga napag-usapan. Salamat po Panginoon sapagkat kayo po yung liwanag ng aming buhay. Salamat po Panginoon sapagkat niloob mo, ginusto mo Panginoong Jesus na kayo po ay bumaba dito sa lupa upang kami bibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, naalala ko lang po na ang taong bulag ay walang liwanag na nakikita. Ang taong nabubuhay sa spiritual blindness, Panginoon, ay puro kadiliman po ang nakikita. Palayain mo ang bawat isa, Panginoon, from spiritual blindness. Set us free from darkness in Jesus' name. And we entrust to you our lives. We surrender to you our lives, Panginoon. Nananampalataya po kami, Panginoon, na aayusin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Napapatnubayan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Pagpapalain po ninyo ang lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Kung kami man po, Panginoon, ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, hindi mo po kami pababayaan. Kung kami man po, Panginoon, ay nakakaranas po ng pagkakalugmok, Panginoon, kami po ay ibabangon mo sapagkat kayo po ang liwanag ng aming buhay, Panginoon. And in your presence, there is no darkness at all. Amen. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, nakasama ko pong nananalangin ngayon, pati po yung mga nanonood, Panginoon, sa videong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ang pagpapala po ninyo ang patuloy na dumaloy sa kanilang mga buhay. Ang presensya po ninyo ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat alam po namin, O Diyos, na kayo po ay naparito for a specific purpose to save our lives and to be the light of this dark life that we are having right now. Or yung mga tao, Panginoon, na dumadaan sa pagsubok, sa kadiliman, upang magliwanag po ang kanilang mga buhay. Panginoon, sa inyo po na pinagkakatiwala lahat ng aming affairs. Turuan mo po kami, Panginoon, na unahin naming hanapin kayo, una naming hanapin ang inyong kaharian, upang makamtan po namin ang lahat ng bagay. Church, may the Lord bless you and keep you. May the Lord, may His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May you get out, may you be able to get out from darkness and walk in the light of God. And may you be the light of the world so that people will glorify our Father who is in heaven. And may our lives be a blessing to other people. May this church be a light to this world, and may we glorify God in everything that we do. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Praise the Lord.